Tigil na ba tong si Soto, mga kababayan? Talagang pinagpipilitan niya, mga kababayan, no, na mas magaling pa siya sa Korte Suprema. Di ba dati naging issue na ito, mga kababayan, na itong si, sabi ni Soto, ang Korte Suprema pwede daw nagkaroon ng unanimous mistake. Lahat nitong mga abogadong matataas, mga kababayan, sa Korte Suprema, maaari daw nagkamali lahat. At siya ang tama. O ngayon, mga kababayan, di ba dinefine na ng Korte Suprema kahapon ang salitang forthwith? Ang sabi ng Korte Suprema, mga kababayan, na ang forthwith, hindi naman daw ibig sabihin na madaliin, kundi gawin sa makatuwirang panahon, mga kababayan. Reasonable time. It's either matagalan o mapabilis, mga kababayan. It doesn't matter. Basta reasonable time. Yan daw ang ibig sabihin ng forthwith. So yung ginawa ni Chis Escudero na inantay niya na mag-resume ang Senado bago sila nag-umpisa ng impeachment, ay wala daw problema doon. Pero ayaw ni Soto, mga kababayan. Ayaw yan ni Soto. Dahil anya, sa oras daw, mga kababayan, na ma-receive nila ang impeachment ni VP Sara doon sa Senado, mga kababayan, ay bukas mismo mag-uumpisa na ang impeachment ni VP Inday. Yan daw ang forthwith sa kanya. Tomorrow, the following day, kinabukasan, bukas mismo. Eto na sinasabi ng Korte Suprema, mga kababayan, yung sa desisyon daw nila tungkol sa forthwith. Hindi daw saklaw nito ang Senado, mga kababayan. May sariling mundo si Soto na hindi naaayon sa Korte Suprema. Lord. Panoorin niyo po, Yes, I will act on it with dispatch. Act on it and with dispatch. Grabe. Definitely forthwith. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Pakinggan nyo, mga kababayan, kung anong meaning nyo sa forthwith, Sir, if ever no need to na-accept, define the word forthwith. No need to I define. know what the meaning of forthwith is. Oo, alam daw niya, mga kababayan, anong meaning ng forthwith. Ano palang meaning ng forthwith? Dinefine na yan ng Korte Suprema, mga kababayan, the last arbiter, mga kababayan. Ang siyang sinusunod ng bawat bansa, mga kababayan, the Supreme Court, para hindi tayo magkagulo-gulo. Pero ayaw sundin ni Soto. Once we receive it, we will convene the following day. Okay. The impeachment court. If We will convene the following day. we do receive it, Sir, the recent decision of SC on the forthwith said hindi kailangan agad-agad depending on the need. Pero sa inyo, sir, what does that Sa makatuwirang panahon, just reasonable time, mga kababayan. or what does forthwith I think mean? the Supreme Court decision is based on the petition. Ayun! Hindi naman sumasaklaw yung decision niya doon sa trabaho ng Senado. Ay, hindi sumasaklaw sa trabaho ng Senado, Diyos ko Lord! Bakit? Mayroon kayo, hindi kayo susunod sa Supreme Court? Yung nga petition na iyon, mga kababayan, base nga yun doon sa impeachment rules na forthwith, Diyos ko Lord. Ayaw niyang magpasakop, mga kababayan. Hindi daw yun, saklaw ang trabaho ng Senado. Ungas! Nasaan bang utak nito, mga kababayan? Kailan ba mawawala ito, mga kababayan, dito sa ating Senado? Sa tingin natin, hindi ito nanalo kasi, Kinontrata ito siguro ni Bangag ba o gaya ng nilaping Lacson, mga kababayan. Kaya ganyan na lang nagkakandara pa. At ang sabi ng 18 Marines, katanggap pa yan ng maleta. Kaya ikulong ito, mga kababayan, kapag si Sara na. Dapat makulong itong mukhang si Richie the Horsey, mga kababayan. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We're co-equal of grudge. Ungas, bobo, Ito talaga, totoong bobo ito, mga kababayan. Yang sinasabing ko equal, mga kababayan, hindi naman yan ibig sabihin na talagang equal na kayo lahat. Dahil kung equal na silang lahat, dapat wala ng distinction. Equal kayo na, in a way, na bawat isa sa inyo mayroong kapangyarihan. At sa pagkakataong ito, yang legalities, Soto, saklaw yan ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Huwag mong suwayin iyan, bobo. Ang Supreme Court hindi makakagawa ng batas, pero ang existing na batas, poproteksyon na nila, lalong-lalo na lalabagin mo, ungas. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, Diyos ko Lord, not oo. on the Yung decision lang daw yun. So mga bagong cases, hindi na applicable, ungas. So Lord, bakit may ganitong mga utak, mga kababayan, ng mga senador, mga bobo? Tama nga yun si Ed Chico, mga kababayan, Anong tawag sa mga senador, mga kababayan, na kagaya nito si Soto, bigyan mo ng kutsilyo at magrambulan. Saksakan ng bobo.
the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Forthwith na! Anong meaning ng forthwith mo? Sa akin, na forthwith the following day. The following day. Kinabukasan. Go! Ipo-forthwith ka din namin sa kulungan Richie the Horsey. Oh, mukhang kabayo, mga kababayan, di ba? following day. Whatever day that is, the following day. The following day, kahit Sunday. Sir, labas dun sa impeachment, ano ba napag-usapan nyo kanina? Yung tungkol dun sa agenda nyo next month. Nag-head count na sila, mga kababayan. Andun si Lito Lapid eh. Gagawa na listahan. Gagawa kami ng mga listahan ng mga priorities. Nagkagagapangan na siguro. SP on the... Ano ba, saka based on the LEDAC, based on the legislative executive. Ay, nako. Uy, Soto. Ito, no? Pwede imbestigahan ito, mga kababayan. Kung nanalo ba to talaga, sina Lacson at Soto? Sinuka na ito, mga kababayan, ng mga tao eh. Na-comelected siguro ito, no? Gayon pa man, nakakasuka, mga kababayan, makinig dito sa mga One Ball University. Bobo! Yan ang exact word, mga kababayan, na description dyan kay Soto. Dito na lang tayo, mga kababayan, dahil hindi natin, mabubisit lang tayo dito sa mga mukhang mga Richie the Horsey, mga kababayan. Dito tayo sa may sense na usapan. Tingnan yung itsura, Kabayo na, Mukhang kabayo, mga kababayan, ano? Biro Layas! mo yung total transactions na billion daw. Dito, Sabi nila, biro mo, magkano lang sweldo niya? Bakit billion yung kanyang pera sa bangko? Yan. Ang narratives, mga kababayan, na ngayon, ng mga dilaw. Gagamitin na yung habang buhay, mga kababayan, yung narrative na yan. Bilyon-bilyon lang deposito ni Sara. Tingnan nyo. Dininay na yan ni Sara. Paano umabot ka ng bilyon? Wala akong bilyon sa aking account, ungas. Yan ang sabi ni Bipinday. Napaka-bright nyo naman. Yung transactions yan, debit, credit yan ina-add yung winidraw mo, diniposit mo. Hindi din natin sigurado nga, mga kababayan, na accurate ba yung sinabi nila. Dahil marami na silang account sa nilink kay Sara, pati na yung ka-joint account ni Mang Scarpio. Hindi naman, mga kababayan, baka mayroong sa family nila, mga kababayan, na Carpio family. Sinali, bilyonaryo yung mga Carpio Dumaan yung cheque sa kumpanya mo. Hindi na maibig sabihin na kay Sara. Withdraw mo, pinagbigay mo sa shareholders. Transactions yun. Hindi yun ibig sabihin, pera mo yun lahat. At isa pa, mga kababayan, yung pinagmulan nitong impeachment ni Sara, hindi naman doon sa SALN, mga kababayan, di ba? Wala naman doon. Ang ugat nitong pagsampangan nila is confidential fund lamang. At isa pa, bakit sinali nila yung talaga, mga kababayan, prior to Sara Duterte's pagka-vice presidente. At binulatlat din nila, mga kababayan, kahit nung single pa si Sara, hindi pa sila kasal ni Mang Scarpio. Pati yung accounts ni Mang Scarpio noon, mga kababayan, kanilang binulgar. O kung totoo ba yun talaga o gawa-gawa. Which is, hindi pa yun part sa conjugal property. Tingnan nyo, grabing ginawa ng mga Total bangal. transactions, ang lahat ng nag-in at nag-out ay tinototal. Grabe kayo kung Grabe. maka-accuse kayo agad na, nagnakaw si BP Sara. Biro mo, billion, grabe naman kayo. Saka yung SALN, yung increase ng SALN, alam mo, ako itong nag-visit ako sa inyo Talaga? Kasi yung SALN ko, syempre, nakaka-visit. nag-increase, di ba? Practicing lawyer naman ako Si Bangag nga, mga kababayan, di ba? Ang grabe na ang pag-increase. Yan ang dapat imbestigahan. Bago ako nag-commissioner, practicing lawyer ako at professor itong SALN na nag-increase by 80 million ba yun? Pero sa ilang taon naman, Kati, Hindi lang yun, Mother. ilang taon naman yun na dalawa sila na nag-i-earn. Yes. Diba? May ilo office sila. Yeah. Diba? At saka yung property Talaga. natin, nagkumikita. Tumataas ang At isa pa, mga kababayan, tumataas din ang value. Yung mga house and lot dahil, mga kababayan, lote lang. 100,000 pa lang yun. Ngayon, million na.
presyo neto. Nag-appreciate. Oo, di ba? Tapos yung investment natin, kung ano man yun, kung may alahas sila, Ang gusto ko nag-appreciate makita, lahat. lahat ng magpipresidente, gusto magpresidente, ilabas nyo na ngayon yung salin nyo. Exactly. Simula ng first time kayo ng gobyerno. Oh, tapos buksan na rin ang AMLA nila. Tapos buksan na rin mga kababayan ang BIR. Well, sige. Okay na, lang, para oo. patas. Bakit kami lang? Bakit si VP Sara lang? Kahit kasi wala namang impeachment. Gusto ko nga, sabi ko sa COMELEC, eto, tagal ko nang gustong gawin to, ayaw lang ng iba Dapat mag-attach na kung nang salin sa certificate of candidacy. Pero kung wala kang salin dahil private person ka, edi assets and liabilities mo lang, meron namang notarized na form ng assets and liabilities and net worth mo kahit na hindi siya salin. Di ba? Oo, tama Kasi masyado ng yung iba dyan na batikos ng batikos kay BP Sara, Oo. magkano ba sweldo mo nung una ka naging abogado? Oh, correct. Masyado kayo. Masyado At saka kayo. kung may mga negosyo ka, di ba? Kung pumatok yung pinasok mong negosyo, syempre kikita yan. Di ba? Hindi ka naman papasok sa isang negosyo na gusto mong pumalpak. Hindi. Palpak. Oh. Ang ano doon is may law practice. Isa pa May yun. law office yung husband. Ay nako, gusto nila i-technical si Sara mga kababayan dahil kaunting mali dyan mga kababayan, talagang pwede nilang i-demolish ang business. Pwede nilang kasuhan. Tax evasion, Hindi naman as if walang trabaho yung husband. Grabe ka. Ang liit na talaga ng tingin nyo sa Vice President. No? Minamata-mata nyo na kayo naman dyan, marami sa inyo dyan magnanakaw. Magnanakaw. Ako hindi Tama, ilabas yung asalin nyo dyan. At kung mali ako, magsusorry ako sa inyo dun sa flagpole nyo. At ako, I will name names. Pag sa 2028 tumakbo kayo, you are open na kayo to attacks. Sige, magdebate tayo. Pero ang gusto ko, bago tayo magdebate, maglabasan muna ng salin. Tsaka bank records. Yeah. Yan. Ako hindi ako magugulat, Mama Bing tsaka Attorney Libayan, na eventually yung kanilang pagbalok Libayan pala siya. Di ba may libayan din na attorney mga sa kababayan batas na ito ay babalik sa kanila. Sila rin ang magiging biktima ng sitwasyon na to. Mangyayari din to sa kanila. Ang Sila dami sila. na Yan, taste of their own medicine mga kababayan. Aantayin natin ang mga panahon na nangyari yan. ngayon di ba? Lahat ng wini-wish ng happy birthday ni Cara David ay natitigok Cara David, tama na. Sana i-wish yan si Tito Soto. Na maleta din yan, sabi ng 18 Marines mga kababayan. Alam nyo ba ang sabi ni Soto? Ito na lang mga kababayan, ito na lang ha. Obserbahan nyo na lang ang kanyang response mga kababayan tungkol doon sa nakatanggap daw siya ng maleta. Ang sabi niya, tumawa lang. Malilintigan ako ng asawa ko niyan Pakahanapin sa akin yung maleta. Ganyan lang. Normal ba yan na reaksyon mga kababayan sa walang alam? Kung ikaw na inakasuhan ka ng ganyan, akusasyon lang, hindi ka magagalit, hindi ka magwawala, hindi ka magsasampa ng kaso. Tapos si Soto tawa-tawa lang na inakusahan na siya na nakatanggap ng maleta. O, tingnan nyo, di ba? Ano yung mga wish mo? Pero di ba, nakakarma din sila. Ito naman si Martin Romualdez Kaso nga lang matagal pa kailangan pa natin mag-antay. Huwag na natin damay dito si Atty. Libayan. Mayon sa kwentong ito. Kasi alam mo naman ako, in love ako kay Martin No, sobra. sobra. Hindi ako I cannot stop talking about him. Yeah. Bakit pumayat yan? Bakit yan? Karma na, Ano ito iniinom yan, ha? Karma races. Ba't pumayat? Tingnan mo naman to si Martin. Ha? Tingnan mo to. How the mighty has fallen. Kung ang Exactly. mga lumang tatay pa namin magsalita, ha? Ira mo kung tindig ito si Martin noon sa house of parang Diyos. Parang tyrant mga kababayan talaga. Yabang ng dating. Di ba? Maglalakad Tapos ang uso, no? Ganyan ang uso, parang baboy talaga mga kababayan, no? ng ganyan, hindi namamansin. Para taas noo. Mas mataas pa ang noo kaysa kay Pinoy. Diyos, o ngayon, ano na ang labas mo? Buko juice. Buko juice. Ice buko na siya. Buti nga sa'yo, ungas ka. Pero nagtataka rin ako, Mother, kasi binanggit niya si Mother! Chis Escudero. Binanggit niya si, what do you call this, Saldico, pero hindi niya binanggit si Grace po. Mga best friends sila. Yan o. Alam mo, mag-isip kayo. Di ba kasi that's part of the... Pag Yan o. Si Grace po mga kababayan.
malaking porsyon ng pagiging appropriation committee nga na chair under Marcos administration is under Grace Poe. Tapos gayon, ang kanyang anak ni Grace Poe, mga kababayan, na ang Panday, Diyos ko Lord, Panday party list, bida-bida sa impeachment ni Sara. Papangit pa ng mga itsura, Diyos ko. Gawa ng budget, di ba? Hindi naman pwedeng nagawa ang budget. Hindi po meron si Grace Poe as chair of the Exactly. Finance Committee. So, I'm just wondering, bakit hindi siya kasali dun sa usapan? Hindi siya sinasali. Hindi siya sinasali. Bakit kaya? Yun ang dapat natin may itanong. insertion siya, di ba? Marami. Di ba sabi may insertion din dyan si Grace Poe? Marami. At, alam na natin yan. Kaya hindi siya lumalabas, di ba? Hindi siya nagpapa-interview. Nananahimik lang. Oh, baka tumakas na nga Talagang hindi siya lumalabas kasi she doesn't want people to talk about it ngayon. Dahil si Martin, hindi siya sinasabi ang pangalan niya doon. Lalo naman nagtatanong ang bawat tao, bakit si Grace po wala dyan sa listahan Exactly, niyo? which is, Exactly. if I'm not mistaken, 13 billion ba yung insertion niya? Aroy, kalaki. Ang laki-laki. Is it like that? Oh, Kung biro mo ano yun. just correct me if I'm wrong. Grabe, billion-billion din ang insertion yan. Kasi kung 13 billion siya, 14, si Sandro magkano? 14. Ayan si Sandro. Gusto natin reclusion perpetua yung mga kababayan, Sandro. Ngayon, tingnan nyo si Sandro, mga kababayan. Siya ang nagmamanage ngayon ng impeachment. Si VP Sara, nag-headcount na, mga kababayan. 15 ata si Martin? 15 si Sandro. Sa? 15 ba si Sandro? Hindi. Something like Oo, that. Ang dami niyan. Too many to mention yan. Per year yan Siya ang hari. Siya ang hari ng Oh, diba? Aside pa dyan, mga kababayan, yung ng 18 Marines, yung ex-Marines na deliver ng maleta, mga kababayan, is pinaghati-hatian nila yung porsyento sa bawat proyekto, ha. All of the projects, mayroong 25%, 20 to 35% sa hindi nga si Romualdez, kundi ang Bangag administration. So yan, not necessarily na dadaan sa kanila ang proyekto, mga kababayan. Iba din eh, no? Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang Ay, hindi. Silang lahat dapat sisihin, mga kababayan. Hindi lang yan dahil kay Martin. Ang Bangag din, mga kababayan, nasa likod niyan. Marcos Marcos. ito talaga, this is my theory and I think I am correct. Na kaya nyo sinaksak si BP Sara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for Yan. 2028. At saka, mga kababayan, sino ba ang nagbigay ng confidential fund ni VP Sara? Di ba galing yan sa presidente? So pinagplanuhan na talaga, mga kababayan. Talagang plano na. Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 So mga flood control na mga ghost yan para sa kickbackan. Para sa 2025 Kickbackan, manalo na. Biro mo Blamax. yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila that they'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. May kung hindi dahil sa kanya, magpipresidente ka pa after. Nako, Charis Pimpenko. Presidenteng, mga kababayan, mata. 2028. Sa iyong mga Di ba, mata. Kopito? Oh. Pero hindi ako naniniwala, mother, tsaka attorney, na walang alam ang first family sa gala Ay, alam na alam. ni Martin Romualdez. Alam. Magkakasabot yang mga animal na yan. Imposible yun na wala. For me. Oh. Well, sabi nga ni Martin, sa kay Saldico, what the president wants, the president gets. So, mother, naninindigan ng matataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council at ng kanilang mother agency na Bangko Sa presinto na kayo paliwanag. Sentral ng Pilipinas na kumilos sila alinsunod sa kanilang mandato at Kaso lang, hindi nyo mandato ang lumabag sa batas. Mayroon kayo sinumpaan. naayon sa batas nang isiwalat nila sa isang Hindi nga kayo sumunod sa batas maliwanag ang batas. Tapos, bago pa yung mga kababayan. Di ba, bago? pagdinig sa Walang alam pa. Talagang disgrasya. Kongreso ang bank record si Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Manscarpio Manasseh. matapos maghain ito ng reklamo sa korte. So, okay, you can answer or whatever you're comfortable with. Anong dating sa inyo nito?
Well, that's expected. Diba? Kasi, of course, if a criminal case was filed against any reasonable person, hindi naman yan na-admit agad. So, and plus, since kami naman yung nag-file, we have the burden to establish our case. So, confident naman kami sa case Yeah. namin. Kahit itong kaso na ito, attorney, abot ito hanggang Supreme Court. Kahit matalo dito si Attorney Manscarpio sa level ng fiskal, i-appeal niya ito. Aakyat ito sa Ay, salamat naman. Oh, at maaabutan mga kababayan kahit pa dismiss. Court of Appeals, yung probable cause pa lang. Whether or not kakasuhan sila. Magandang ano to. Actually, Attorney Carpio is doing us a service by filing these cases because this will be a landmark case. Landmark case mga And if I kababayan. may add, attorney, madaming legal questions dito actually. If you notice yung complaint namin, we sued them in their private capacity. Kasi may mga House of Representatives members na respondents. So usually Yes. tumatago kasi sa parliamentary immunity. No. So Wala eh. Hindi saklaw ng parliamentary immunity matetest ito. din natin ngayon kung whether or not yung principle na if you perform something unlawful, that is considered your private act. Therefore, you can be held liable. Matetest natin kung mag-a-apply din ba talaga siya sa members of Congress. Kasi lagi na lang po parliamentary immunity yung common defense nila. So, Tama. that's another legal aspect na dinagdag po namin dito sa case na to. Well, that's going to be a landmark case. Di ba? Landmark Kagaya case. ng ngayon ng Supreme Court, medyo active ang Supreme Court. Imagine na pina-require sila to submit the SARO. Yes. Yung mga allotment for the first time. Kaya, binabash nila si Senior Associate Justice Leonen. But, I agree with that. Diba? Kasi they are Si Leonen mga kababayan, tinatarget nila sa sa Sal-en din. Leonen, kayong mga taga-Korte Suprema, pigilan nyo na itong diktador na itong bangag na to bago pa lumala ang lahat. determining Kayo na lang ang pag-asa. whether or not itong na kayo mga paloko funds yung mga bangag na yan. illegal, di ba? Kaya itong ginawa ni yung House Committee is trying to prove na magnanakaw si BP Sara. Diyos ko Lord, ang sabi ng mga kurakot ng mga buhaya mga kababayan, yan pa ng bintang. Wala sila, silent sila. Kung magnanakaw ba si Garjola ng CWS Romualdez Party List? talaga. Romualdez talaga mga kababayan, at saka si Sinatambalos-los, Marcos, di ba? Na sinabi ng mga testigo at ng affidavit ni Diskaya na nagbigay sila para kay Garjola, may isa pang party list doon, may isa pang congressman doon, mga ganon. Bakit hindi yun ang tanungin nyo among yourselves to save the reputation of your institution? Di ba? Simple Wala lang yun Mother di ba? Parang ang grabe ba nila kay BP Sara. Pero yung binabanggit ng 18 brave Marines, di ba? Na ang dami-daming tao. Porke ba congressman din ayaw niyong galawin? Hindi ito pag-atake sa gobyerno ni BBM Ako kinikilala ko na ito sa kanya ay parang parang political political maneuver Political maneuver. Samantala, ito mga kababayan, usapin ni Ka Eric mga kababayan at ni itong dating kadre, mga dati silang mga NPA mga kababayan na nagbalik loob sa gobyerno dahil nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, naniwala sila na may pag-asa pa ang gobyerno. Kaso lang ngayon mga kababayan, under the Bangag administration, parang nanumbalik ang kasamaan na kanilang nilalabanan dati mga kababayan. Pero hindi na rin sila makabalik dahil yung mga dati nilang kasamahan mga kababayan, bumangag na ngayon kasama ni Marcos. Tactical alliance o hindi lang yatang parang ang strategic alliance na, hindi na tactical alliance Strategic na dahil at saka parang matagal na papunta sa 2028 Yes. Papunta sa 2028 parang At ito ang na yung common basis of their interest ay ang pagdurog sa mga Duterte. At ang pagpigil na makabalik ang Duterte common sa enemy kapayapaan. nila. Parang ito na yung parang ito na yung pangunahing pamamaraan So it's no longer a tactical measures kundi estratehiya na Strategic. Para sa perpetuation sa poder. Ayan. Diyos ko Lord, akala mo kung sinong mga magagaling. Mga inutil naman. Agree ako dyan.
alam mo, gusto kong balikan yung ano, yung issue ng ano. Bakit nandyan pa sila at kasi sila ano, alam mo yung Makabayan Black. Hindi lang nila, of course, nila Legal France. amin niyan. Sabi ni Joma ha. Alam naman nila hindi na sila Joma. mananalo. No? Yes. I agree Alam to nila that. yan. Yan nga si yung Gabriela mga kababayan, hindi yun nanalo. Kumelected mga kababayan na magic. Hindi naman sila ganong kabobo, no? Alam nila na hindi na sila mananalo sapagkat karanasan nila ng mga nakakaraang eleksyon mula dun sa ang dami-dami nilang miyembro, no? At kung ilan ang representation nila diyan sa ito nga huli dinaya na lang eh. Oo Anak nga. ng puti. Gabriela. Gabriela. Yung Kumelected. boto na nakuha itong Duterte youth na may umabot yata ng may Tatlong mga kababayan, islat ang nawala sa Duterte Youth. Grabe. yun mahigit. Tinanggal. Tinanggal nila. At yung boto binigay dito sa mga kaliwa. Yeah. At tingnan yan nyo, ang mga hindi natin NPA. makapatawad kay Marcos at kay Romualdez. Kasi silang dalawa, nang okay pa sila at hindi pa nagkakasikuhan, they approve of that operations of the COMELEC. Tama ka dyan, Peter, sa pag-point out na yan. Malaking kasalanan yan kasi ibinigay po Panagot dyan natin si George ang Garcia. pera, pondo, at access sa kapangyarihan at ang pagkalikot nila sa Kongreso dahil dinagdag natin ang Gabriela. Dinagdag ng COMELEC ang Gabriela at hindi yan gagawin ng COMELEC na walang bendisyon o blessings ni Marcos at nila Romualdez. Pero alam mo ka Eric, kahit anong gawin nila although we have yet to see yung talagang yung dami ng tao na lalabas sa kalye, no, para magprotest. Mukhang tama yung teorya ko na ang isa sa dahilan ay sa kahirapan, sa sobrang kawalan ng pera ng mga tao, wala silang pamasahe papuntang EDSA, no ha? Tama yan. Pero alam mo ka Eric, itong alam mo itong mga Kabayan Black, tahimik sila dun kasama sila na sa binanggit na tumanggap ng maleta. Ang estimate ka, Peter, mga 450 million ang nakuha nila. Ang laking pera yan. Pero alam Daming mo, maleta. ito rin ang magbabagsak sa kanila pag-aawayan nila. Sapagkat itong pera na to, contrary dun sa mga pinag-uusapan na gagamitin sa armed struggle, hindi na ka, Eric. Paghahati-hatian na to. Ayan, yan din ang magpapabagsak. Hindi ako naniniwala na itong perang hawak na nila ngayon ay ibibili nila ng mga baril, ng mga bala, no. Kanya-kanya mga Sapagkat swapan alam din naman yan nila na minomonitor sila ng intelligence community ng Armed Forces of the Philippines at naniniwala ako ka Eric na hindi naman ganun kabobo, hindi naman ganun kataga ang intelligence community, ang intel ng AFP at saka ng PNP. At diyan ang Makabayan Black, ha? So pakikita nila na hindi nila pwedeng gastusin ito para pambili ng bala, para pampapakain doon sa mga unit, sa mga NPA, hindi. Saka wala na ka, Peter Kwan. Personal nila yun, mga kababayan. Wala nang gustong umawak ng armas, binabaon na nga nila. Nare-recover na lang na nakabaon at nakabalot sa plastic. Nakasilid sa drum. O kayo mga kabataan, kung gusto nyo talagang maging realista na lang. Huwag na kayo mag-NPA andun sa pumunta sa bukid. Maawa kayo sa inyong nanay na ma-corn beef kayo. Kasi tinuturo ng mga tao eh. Yeah, correct. Tinuturo ng mga tao. Iba yung karanasan natin nung araw na talagang tayo. Pag nasa community tayo at may operation, hindi tayo lalayuan ng mga tao. Hindi. Ituturo nila kung saan ang safe. Tapos ngayon, Ginagay tayo. Ngayon, mga kababay, kinakanta na sila. Kasama natin sila. Ngayon, sa nabalitaan ko, lalo na nung Kasi, dahil lang yan sa mga Makabayan Black, mga kababayan, nasira ang kanilang imahe. panahon Buti ni nga. Duterte. Salamat, Maalis yung mga Tatay tao. Digong. At tinuturo sila. Tinuturo. At ganyan din yata ang nangyari dito sa Negros. Kinanta sila mga tao, mga kababayan. Also sa Negros. Yeah, correct. Lalo na ngayon. Tapos Isang text ka papatayin lang. pa nila, no? Correct. Ite-text ka lang. Yung mga informant, mga kababayan, kanilang Patay ka. Alam mo ka, Eric, na naalala ko. Gusto nga natin bumili ng yung parang Black Hawk na helicopter, mga kababayan. Gobyerno para 'di ba may mga night vision yun habang gabi, mga kababayan, magkaroon ng operation, tapos may night vision yan, tapos ubusin ang mga NPA. Gusto ko sana pag-usapan natin. Kung natatandaan mo nung sometime nung 1969 or 70,
I think 1970 na yan, after the first quarter storm yan, no? Nangyari yung Dumaguete Times sa Negros, no? Na kung saan Dumaguete Times is newspaper ito. Dumaguete Times, newspaper yan, ano? Parang tabloid yan, ano? Na pinondahan ng party, ano? Para ano? Communist Party ito? Ano to? Parang konto. Parang local ABB yan, no? Ang title lang, Dumaguete Times, no? NPA pin pala. Okay. Kaya pala mayroon silang... Pati si Ka-Eric, no? First time niya nalaman. Ang dami kasing mga mga kababayan, yung mga organization na nagpapanggap na legit, tapos yun pala mga NPA. Mga newspaper ngayon na ang pangalan ay halimbawa Davao Today o kaya Bicol Today. Yung mga tuloy-tuloy, kaya yung Romualdez yan eh. Yan pala. Ganyan yan, Sa panahon ninyo, may ganung taktika na sila. Okay, go ahead. Yung kasing what happened kasi nung first quarter storm ng January, no? 1970, yung FQS. Tinatawag kaya ni Anet na... Wala, kumbaga they were expecting na yung di ba we thought that ito na yung single spark that will start the prairie fire. Pero hindi no? Nagsimula ito, di ba? Nagsimula yung bakbakan nito, yung kaguluhan after nung binato si Kwan, di ba? Nagsimula yun after nung binato Kabaong, no? Yung yung State of the Nation, ano? Baka hindi nyo nalalaman, si Ka Peter po nasa frontline ng pagbato ng Kabaong na yun. Anong taon yan, Ka Peter? 1971? 70 yan. Sa 1970. 1970 yan, January yan. Yung first quarter storm, no? Sila mga kababayan dati, nabiktima rin sila sa pangre-recruit ng NPA. Pero nung dati mga kababayan, parang mayroon pang sense ang pagiging NPA. Dahil talagang Marcos naman diktadorya mga kababayan. Sinong hindi niyan. Pero namulat na yung iba. Marami na ang umalis mga kababayan sa walang saysay na pinaglalaban nila. Pero ngayon kakaiba mga kababayan ang mga NPA ngayon. Kasabwat na ng mga ngiwi, ng mga kurakot. Nako. Yung National Museum ngayon. Ngayon, si Joma, nandun siya sa retiro, masyado siya excited. No? Minomonitor nila sa radyo, no? Sa radyo nun, live na yung nangyayari. Anak ng toko, pagdating ng matagal yan. Kaya nga, Jomakol season ha? first quarter storm January, February, March, bakbakan yan, batuan. Kaya pala tinatawag yung Jomakol season mga kababayan dahil habang doon sa Netherlands, yung mga naulol nila mga kabataan na mga parang NPA na rin. Mga babae, nilawit ang dila ni Joma mga kababayan habang kaakbay-akbay ang mga taong yun. Parang Jomakula ni Joma season. Alam mo yung Moraita, yung tinatawag na kwan, yung recto? Yung recto na yan, yung area na yan ng yung istambayan ng mga estudyante na yan. Hindi Legarda, U-Belt. Makalapit yan hindi makalapit yan yung mobile ng police. Ng Metrocom. Nasusunog, binabato namin ng mga Molotov cocktail, mga... Ngayon, but to Jose Maria Season's... corned beef na. Original corned beef, mga kababayan. Joma season. Corned beef! Nagagalit sila ka corned beef, mga kababayan. Samantalang, etong mga ungas na to, mga kababayan, the same people na nagsasabi, nangungot niya kay Tatay Digong na bring him bones. Tapos, nagantihan natin ng corned beef. Nagagalit. Balat sibuyas pala iyakin, mga NPA. Dismay. Pagdating ng March. April, bakasyon na. Nag-uwian ng mga estudyante sa Kanayunan. Hindi para mag-NPA, kundi bakasyon. Yung medyo mahihirap na kabataan, tumulong sa bukid sa magulang nila. At yun naman mga may kaya, na mga siyempre mga anak ng mayayaman nagpunta sa mga beach. So nawala yung nawala ng revolusyon, nawala ng mga revolutionary. Dahil sa bakasyon. Nawala yung momentum. Yun. Kaya asar na asar siya. Kaya ipinilit niya. Noong mga panahon na yon, hindi ko saan ka na niyan? Yun yata ka na? Ha? Nag-immersion ka na o na-deploy ka? Hindi. Nagkuka na ako noon. Na-deploy ka na? Nag-immersion ako noon. Ngayon, anong nangyari dyan? Ang isa sa mga issue na mainit noon, na ibinebenta, kahit sa UP, pinag-uusapan na, yung issue ng sakada. No?
sa Negros. Nakada. Oo. Alam mo, Nagagalit sila eh. Oh, nagagalit sila. disgrasya dyan, yung asawa ni Pichi. Kasi na-deploy Sino siya Pichi Nadal? sa Negros. Ang kanilang pakilala, para marinig niyo mga kababayan, ang pakilala nila doon, researcher. Ay, Kagaya din nako, ngayon, Pero researcher. sa Twitter, sila ay mga SI team na ng NPA. Corn beef tama? researcher. Yes, oh. Pag sinabing SI team po, NPA po yon, armado yon. Social investigation. Low-powered firearm. SI is Social Investigation Team. Tama ba, Kapito? Yes, correct. Kaya namatay siya doon. Yung kwento Ang daming nila, mga ang pautot PC ito, mga NPA, Sa no? Negros. Pero Tapos magagalit, no? Kung sasabihing NPA sila. Galit-galitan. ang kanilang cover story, pareho lang din sa Tubuso. Researcher. Tama ba, Researcher. Yes, Corn beef. Oh. Samantala, yan na muna sa ngayon mga kababayan. Ano masasabi dito? Post your comments below.